chinelas, nakashoot. Samantala kami kay ito, mahilim kami nakadisimple pagposisyon. Nga nakaputing ubinayos. Hello? Yan, maayo. Basta makatugtog lang. Hinapot dito si Junior. Musik nga rin. Aking nga yung mga... Ayaw naman yan. Bagong araw ito, prosek. Hindi nga rin pagpulit sa pista. Ilungo ko si matugtog sa posisyon. Samantalang ito, kami pag nagtutugtog kami, mas paano nakarabit sa nakaputing ruinais. Praise the Lord! Muli po inaanyayahan ang lahat na may mga dalang baguhan. Kung maaari lamang po, dali na po dito sa unahan upang i-welcome po sa ating Diyos na buhay na si Yahweh El Shaddai. Yung nasa building po, baka meron po dyan mga baguhan, pakidala po dito. Yun, maraming dumarating. Dalhin na po dito sa unahan yung mga baguhan. Yung nasa gilid po, baka meron pong mga baguhan. Praise the Lord! Dalhin po natin dito sa unahan ang mga baguhan po. Ayun, maraming dumarating. Darating. Padating ng mga anghel. Sige po, dali natin yung mga baguhan. Sino po may mga akay, pakidala po dito sa may stage po. Diyan po sa ilalim ng building po, baka po meron po kayong mga akay dyan. Pakidala po dito. Sa ilalim po, baka po may mga dala kayong baguhan. Dali na po dito sa unahan. Praise the Lord! Ipalakpak po muna natin ang ating mga kamay sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Happy Pentecost po. Baka po nandiyan po sa baba, sa may kantin po. Pakidala po dito. Palakpakan po muli natin ang ating Diyos na buhay. May darating. Praise the Lord! Nasa harong pa nila, nagpaparigos. Ngayon po, magdako po tayo sa sharing portion. Tinatawagan po si Sister Gloryvic Gayamaya Gayrama. Dito tayo. Mag-share, kaya po na magsakap. Ay, choir yan. Ayun, salamat sa Diyos. Purihin ang Diyos. May dumating pong isang anghel. Ayun. Dadami pa po mo yan. Purihin. Amen. Yan pa sa baba. Hallelujah. Baka po meron pa po. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Purihin na Diyos. May darating pa. Sige po, baka meron pa pong baguhan. Yes. Ayun, Praise the dumarating Lord. sila. Salamat sa Diyos. May dumarating pa po. Ayun, dumarating na sila. Baka kumain lang kasi. Baka
Baka po nandiyan pa po sa dulo. Meron pa po dyan. Ano po ba? Meron pa po, meron pa po. Ayun. Purihin ang Diyos. Napakadakilat. Praise the Lord. Halina sa pamilya, kami nagagalak, nakakasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig siyang naman. Sa puso ng bawat isa, siya'y magmahal. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Pamilya ni El Shaddai. Pamilya ni El Shaddai. Thank you po. Amin pong ipapahiliwanag sa inyo kung ano po ang inyong natagpuan sa oras na ito. Ang El Shaddai ay isa sa mga ipinakilalang pangalan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos ng bansang Israel, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos ng buhay at ikinabubuhay ng sangkatauhan at magagawa niya ang lahat ng bagay. Layunin ng El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International na ihayag sa lahat ang salita ng Diyos, ang kanyang kadakilaan, katapatan, kapangyarihan, kabutihan at pag-ibig. Nang sa gayon, mabigyan ng kagalingan ang lahat ng uri ng karamdamang pisikal at espiritual at higit sa lahat, tumanggap ang bawat isa ng kaligtasang alok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Heso Kristo. Pinagpalang araw po sa inyong lahat, mga sister. Ngayon naman po, ipapaliwanag po namin sa inyo ang mga hawak po ng panyo at bookmark. Ang panyo po, dyan po nakasulat ang Salmo 91, kung saan dinarasal ng mga prayer partner all over the world tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, at alas 6 ng hapon, at pwede rin po itong dasalin oras-oras. At pwede rin po kayo makisabay sa amin sa pagdarasal. Ang mga bookmark naman po, dyan po nakasulat ang mga schedule ng gawain, Monday to Friday, sa St. Joseph po sa Central. Saturday and Sunday naman po, dito po sa Saikong, sa Saturday po sa Sacred Heart, at dito naman po sa Saikong Ground po. At pwede rin po kayo mag-subscribe sa El Shaddai Hong Kong chapter sa YouTube po, tsaka po sa FB Live. At pwede rin po kayo makapanood doon ng live at tsaka replay po. At pwede rin po kayo makapanood sa Ambel po, hanapin lang po sa YouTube ang Delta Broadcasting Company po. At doon po ninyo mapapanood ang mga gawain po ng El Shaddai. Pwede po ba namin malaman kung ano po yung mga pangalan ninyo at kung taga saan po kayo?
Ako po si Ana Arisgado from Antipolo City po. Bali po, first time ko lang din po dito sa Hong Kong as DH po. Then naaya po ako ng Mindanao Group po. Antipolo, palakpakan po natin. Good afternoon po. Ako po si Chona Arevalo de Silva from Sariaya, Quezon. Ako po ay nayaya ng aking pinsan, Pamara. Second time ko pong naka-attend dito last December po. Kaya po ako bumalik ngayon kasi nagpapasalamat ako. Kasi may natupad akong wish na hiniling ko ng December. Thank you po. Amen. Magandang araw po. Ako po si Nancy Escobar, taga San Francisco, Quezon. Quezon! Magandang araw po. Ako po si Vilma Quianyo from Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya! Marami pong salamat sa inyo at marami pong salamat sa mga nag-aakay po. Marami po salamat. Nawa po ito po ang una ninyong pagdalo at sa pagtugon po ninyo dito po sa banal na gawain po. Thank you po. Ngayon po, tumayo na po kayong lahat at atin pong samahan ang ating mga awit, ang Gospel Music Ministry together with the tambourine at sa pagpapahayag po ng banal na salita ni Brother Bay Gonzales. Tumayo na po tayong lahat. Hallelujah! Purahin po natin ang ating Diyos! Magsitubag tayo na po tayong lahat. Sige po mga kapatid, ito po ang araw ng Pentecost, kung saan po ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay bumaba upang bigyan tayo ng kapangyarihan. Kapangyarihan ng ano? Kapangyarihan upang purahin natin ang ating Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sabihin po natin sa ating mga katabi, Happy Birthday! Happy birthday! Kasi po, birthday po ng church ngayon. Amen. Happy birthday po sa ating lahat. Sige po, malaya po natin itaas ang ating mga kamay. Anyayahan po natin ang banal na Espiritu. Ang siyang manguna sa atin. Let us feel the presence of the Holy Spirit right now. Sabi nga sa John 14:16, and I will ask the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. Sino po ba ang helper natin? Yung po yung banal na Espiritu, the Holy Spirit. Hindi lang po siya natin helper, He is also a counselor, our advocate, our comforter, at higit sa lahat ang ating gabay, our guide. Kaya po, pasalamatan po natin ang Diyos. I-welcome po natin lahat ang banal na Espiritu sa mga oras na ito. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord. We welcome you, Holy Spirit, in this place. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. Holy Spirit, we welcome you in this place. Oh, hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, dwell in us. Dwell in us, Holy Spirit, sa mga oras na ito. Pangunahan niyo po kami. Come, Holy Spirit, renew me. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, cleanse me, cleanse me. Oh, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, teach me to pray. Teach me to pray. Holy Spirit, dwell in me. Come, Holy Spirit, anoint me. Come, Holy Spirit, anoint me. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fill me. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. You
sa Diyos. Salamat sa kanyang kabutihan. Pinagkaloob niya sa atin ang banal na Espiritu. Amen. Na siya nagbibigay sa atin ng kalakasan, kagalingan, higit sa lahat. Siyang gumagabay at nagpatnubay sa ating buhay. Hallelujah. Kaya tayo ay mag-alak at umindak sa Panginoon upang malayang dumaloy ang kanyang banal na Espiritu sa ating buhay. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Woohoo! Tayo pong lahat ay mag-cha-cha. Amen. Hallelujah. Banal na Espiritu, purihin ka. Hallelujah. Sa tuwing dumadalot. Sa tuwing dumadalot, ang banal na presensya ng Diyos. Ito'y magbibigay lakas sa ating ng lubos. Hindi alintana. Hindi natin alintana ang hirap na buhay. Pagkatalang natin siya sa ating gumagabay. Sa tuwing bumubuhos ang banal na presensya ng Diyos. Ito'y magbibigay lakas sa ating ang lubos. Hindi natin alintana. Hindi natin alintana ang hirap na buhay. Pagkatalang natin siya sa ating gumagabay. Sa tuwing bumubuhos ang ng Diyos, kapag masaya ay sila ang mundo. Isipin na manahil na kasama ang Diyos. Pagmamahal niya sa amin ay hindi magtatapos. Sa tuwing bumubuhos ang pagpapala ng Diyos. Amen. Dapat tayo ay masaya, ay sila ang mundo. Isipin ng palagi na kasama ang Diyos. Pagmamahal niya sa amin, hindi magtatapos. Sa matibing pagsubok, yan sa sabay. Ang pagbabago, walang pabago, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, at magpapayang pa. Banal na Espiritu, banal na sa matibing pagsubok, sabay. Ang pagbabago, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, at magpapayang pa. Purihin ang lahat. Lagi mapaningin sa matitinding pagsubok. O yawa, sabay tunay. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, at magpapayang pa. Hindi ka Amen.
Amen. Glory to God. Amen. Banal na Espiritu, purihin ka. Sige po, patuloy po natin itaas sa ating mga kamay. Let us feel the presence of the Holy Spirit. The Lord is here. Kasama natin ang ating Diyos. Taas po natin ang ating mga kamay. Lord, this is the day that you made for all of us. Kami po, Diyos, ang iyong mga pinili tinawag sa karamihan upang papurihan ka, O Diyos, pasalamatan sa iyong kabutihan. O Lord, this is the holy ground. Holy ground, Lord, kung saan po, Panginoon, kami po ay iyong kinakalinga, O Diyos, sinasamahan. Holy ground, O God, kung saan po namin pinapupurihan ka sa Espiritu at katotohanan. The holy ground, O Lord God, kung saan mo po minimit, Lord God, ang aming mga panalangin, ang aming mga pangangailangan. We thank you, Lord God. Sige po, kung alam niyo itong kanta, sabayan niyo po kaming lahat. Let us continue to worship our living God. This is holy ground. We're standing on holy ground. We're standing on holy ground. For the Lord is here, and where He is holy. This is holy ground. We're standing on holy ground. For the Lord is here, and where He is holy. This is our holy hands, O Lord. These are holy hands. We're lifting our holy hands. We're lifting our holy hands. For the Lord is here, and where He is holy. This is our holy hands, O Lord. These are holy hands. We're lifting our holy hands. We're lifting our holy hands. For the Lord is here, and where He is holy. We are standing on holy ground, on holy ground, in your presence, on holy ground. Oh Lord, we continue to worship you. All the glory Of your presence. of your presence. We are your temple, O God. We your temple. Give your reverence, O Lord. So rise from your rest, and be blessed by our voice as we Hallelujah.
God be the highest glory. And now, let us bless the Lord. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. And all that is within me, bless His holy name. Love the Lord. Love the Lord, O my soul. Love the Lord, O my soul, and all that is within me. Love His holy name. Serve the Lord. Serve the Lord, O my soul. Serve the Lord, O my soul, and all that is within me. Serve His holy name. Trust the Lord. Trust the Lord, O my soul. Trust the Lord, O my soul, and all that is within me. Trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, O my soul. Thank the Lord, O my soul, and all that is within me. Thank His holy name. And now, let us sing. Praise the Lord. Praise the Lord, O my soul. Praise the Lord, O my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, El Conqueror Adonai. We will praise and lift
Praise the name of the Lord. Hallelujah. Through the years you made clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, for your words contain the plan. They just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, welcome God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, welcome God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Glory to God, glory to Christ Jesus. I will praise you till I die. El Shaddai. Glory, hallelujah, Lord. This is the holy ground dahil ito ay lugar na kung saan dito ka kinakatagpo ng inyong mga anak tuwing araw ng linggo. Panginoon, sa oras na ito, samahan mo kami. Tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. O Diyos na aming amang nasa langit, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Muli nagkakatipon kami sa araw na ito. Ang mga kapatid namin na ang kanilang day off ay Sunday, appointment with El Shaddai. Lord, i-bless mo po ang lugar na ito. Ikaw ang Diyos, pinakamakapangyarihan sa lahat, maging malamig ang aming pakiramdam at takpan ng mga ulap ang araw. Naniniwala po kami na ayaw mo mainitan ng inyong mga anak. Sa oras na ito, Lord, pagpalain mo ang iyong mensahe sa iyong mga anak, sa mga nanonood sa Facebook, nanonood sa YouTube, at ganoon po sa mga taong nagsikap makarating dito sa Saikong Yahweh El Shaddai. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang kabuuan ng gawain ito sa simula hanggang sa matapos. Ang kalooban mo lagi ang masunod, hindi po ang kalooban namin. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, lahat ay magsabi ng Amen. Purihin, purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Nagdiriwang sa pagdating niya, nang gagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, litan ay iwasan na, tayo ay tutuwa.
Purihin natin ang Diyos. Oh, walang palakpak. Ganun lang, oh. Ngayon, kiss-kiss niyo yung kamay ninyo. Ganon, yan. Yung mga nahimatay, ganyanin mo. Tapos, ngayon, hindi na po ako nakasuot ng pang-winter. Naawa sa akin ng Diyos noong linggo. Habang nagtutok ako, tinakpan niya ng ulap yung araw. Ngayon naman sabi ko, Lord, pahanginin mo lang ng malamig. Okay na yan. No? So, ang atin pong topic ngayon, nung isang linggo ay, the choice is yours, make a decision. Ngayon naman, do not break your promise. Tayong mga tao ang laging sumisira sa pangako natin sa Diyos. Pero ang Diyos, once na binigkas mo ang salitang pangako mo sa Kanya, nag-aabang na ang Panginoon kung gagawin mo yung pinangako mo sa Kanya. Pag ginawa mo, doon naman ang pagpapala ni El Shaddai, sunod-sunod, na para bang wala ka ng paglalagyan ng biyaya na tinanggap mo sa Kanya. Amen? Okay. In the book of Matthew chapter 5, verse 33 up to 37, ito ang ating ebanghelyo. Papuri sa iyo, aming Panginoon. Teaching about vows. You have also heard that people were told in the past, do not break your promise, but do what you have vow to the Lord to do. But now I tell you, do not use any vow when you make a promise. Do not swear by heaven, for it is God's throne, nor by earth, for it is the resting place for his feet, nor by Jerusalem, for it is the city of great King. Do not even swear by your head, because you cannot make a simple hair white or black. Just say yes or no. Anything else you say come from the evil one. Narinig pa ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kayong sisira sa inyong pinanumpaang pangako. Bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong susumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabing saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos, o kaya saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tungtungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihing saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lunsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihing mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo hindi mo mapapuputi o mapapaitim. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa kasama ang anumang sumpang idaragdag dito. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Diyos, salamat sa Diyos. Thank you, Jesus. O pababayaan ang pangako niya'y aking
Amen. Pangako ng Diyos ang panghawakan natin. Kaya yung mga lalaki, napakasalan ka sa lahat ng simbahan, sinungaling yan. Isipin mo, isang simbahan lang dapat, bakit lahat ng simbahan? Saka yung nangangako, naibigay lahat ng bituin sa langit sa iyo, huwag kang maniwala dyan, sinungaling yan. Amen po ba? Isipin mo, pag ako'y sagutin mo, lahat ng bituin sa langit, ibibigay ko sa iyo. Ito naman babae, talaga? Oh. Nung sinuntok siya, kasi natuluyan sila mag-asawa. Nung sinuntok siya, nakakita siya ng bituin, sumigaw, "Thank you, Lord! Binigay na sa akin ng asawa ko yung pangako niyang bituin." Ayan. Alam mo, di pa. Ang ganda kasi ng buhay eh. No? Alam mo sa Diyos, once na sinabi mo sa Panginoon, akala mo yon ay makalimutan ni Lord? Hindi po. Once na sinabi mo kay Lord, pangako ko sa iyo, Lord, pag ako'y pinagaling mo sa sakit, paglilingkuran kita, kailan tuparin mo yon? Kasi pag hindi mo tinupad yon, nako, mga kapatid, babasahin ko po sa inyo ang sulat ng aklat ng mangangaral. Yan. Itong mangangaral ay maganda ito eh. Mangangaral chapter 5, verse 4 and 5. Tingnan natin ha. Mangangaral chapter 5, verse 4 hanggang 5. So then, you make a promise to God, keep it as quickly as possible. He has no use for a fool. Do what you're promised to do. Better not to promise at all than to make a promise and not keep it. Sa Tagalog, tingnan ninyo ha, kung mangangako ka daw sa Diyos, tuparin mo agad. Ayaw niya ng mayabang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Sa verse 5, mabuti pang huwag ka nang mangako kaysa mangangako ng di tutuparin. Okay, ang verse 6, dagdag ko. Huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong salita. Alalaong bagay, nangako ka at babawiin mo pagkatapos. Yun ang tao. Nangako, tapos, ay, di ko pala kaya, Lord. No? O bakit ipinangako mo pa? Okay. Ang sinabi doon, pag binawi mo yung pangako mo sa Panginoon, galit na galit, sabi dito, sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi Kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Ngayon, resulta po yan. Yung kaguluhan sa buhay, yung sinasabi mo, bakit? Nagsisikap naman ako. Bakit? Lolo na ako, tiguang na ako, wala pang nangyari. Matagal na ako dito sa Hong Kong. Yung kausap ko kanina, 46 years na siya dito. Alam mo kung ano yung dahilan? Mayroon kang binanggit sa Panginoon na hindi mo tinupad. For example, sinabi ni Brother Mike, taas ang mga passport. Magdala kayo ng passport, lalo na pag anniversary. Tapos, sabi ni Brother Mike, itaas ang mga passport, ipangako nyo sa Panginoon
na kapag naroon na kayo sa ibang bansa, hanapin nyo ang gawain ni El Shaddai. Ito naman mga tao, yes Lord, yes Lord, makarating lang ako sa ibang bansa. Pangako, Panginoon, hanapin ko ang gawain mo. O ano nangyari? Ha? Sa dami-daming mga taong pinaalis ni Lord, humingi ng panalangin sa Lunita, sa PICC, sa Ambel. Pagdating sa ibang bansa, nakalimutan na yung pangako. Hindi man lang hinanap na saan ang gawain ni El Shaddai dito. Bato-bato sa langit. Ang tamaan bukol. Di ba? O ngayon, dahil hindi mo tinupad yung pangako mo, terminate. Pagkatapos ma-terminate, nag-boyfriend sa ibang bansa, nangako ang mag-asawa na magsama sila sa hirap at ginhawa. Ano nangyari? Broken family, broken home. Kasi hindi mo tinupad yung pangako mo sa kanya. Kung galing ka sa Pilipinas, kilala mo ni si El Shaddai, anywhere, everywhere, saan mang bansa may gawain si El Shaddai. Hanapin mo ang gawain niya para hindi ka mapariwara. Para pag-uwi mo, mabuo at maging masaya at maligaya ang iyong buong pamilya. Amen? Katulad ninyo, no? Kanina nga, nung makita ko yung sumasayaw yung mga, ano ba yung sumasayaw dito? Sa ibaba? Mga probinsyal? Ha? Kalingga? Oh. Isipin mo, tagiktik ang init, tapos balot ng mga damit na, pero masaya sila. Bakit? Pinangako din nila sa Lord yan, Panginoon, gusto ko mag-serve sa iyo, gusto ko maging dancer, gusto ko maging preacher, gusto ko magiging coordinator, gusto ko magiging altar, gusto ko magiging ganito, workers. Oh, yun pong mga nakaputi diyan, mga workers yan. Ha? Sila po may binitawang salita. Kahit makalimutan yon, may sinabi kayo doon na Panginoon, saan mang lugar paglilingkuran kita sa anumang paraan. Kaya maayos ang buhay nila. Walang sakit, walang problema. Ang mga anak tapos sa pag-aaral, mga pamangkin, pinag-aaral nila. Ha? May mga investment, may mga lupa, may mga palaisdaan, may kahayupan, may kababuyan. Oh, mayroon ditong si Juan, sister ano? Lagi nagpapipray. Oy, brother, bye. Naglalandi naman yung baboy ko ulit. Tabubuntis na naman yan. Aba, pati pangalan ko nilagay doon sa inahing baboy niya. At saka yung mga kapwa niya workers, pinangalan doon sa mga baboy niya at baka. Sabi ko, matindi talaga ito. Sinong pangalan ito? Sister, ano, sa co-op natin? Sira? Jonalyn. Si Jonalyn mayaman yan sa kahayupan at kababuyan. Ang negosyo niya, poultry at piggery. Kayo talaga kung anong iniisip nyo. Ha? Oh. Alam mo, pag hindi mo lang sirain yung pangako, kaya ako hindi ako makaalis sa El Shaddai. Hindi ako paliko-liko. Kasi noong 1985, after baptism of the Holy Spirit doon sa Amorsolo, inawit ko po, Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and love you. I am left everything just to follow you. Sabi ko, Lord, maglilingkod ako sa iyo sa gawaing ito sa El Shaddai. Kaya na hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa El Shaddai. From 20 years old, ngayon, senior citizen na,
nandito pa rin ako. Kasi ayaw kong sirain yung pangako ko kay Lord. Lord, paglilingkuran kita sa ministeryong ito. Amen? Yon. Kaya, pag mayroon kayong pinangako sa Panginoon, i-kwan niyo po yan, i-rewind ninyo. At humingi kayo ng sorry Lord, tao lang, marupok, mahina, nakalimot. Ngayon, Panginoon, yung pinangako ko sa iyo doon, gagawin ko na ngayon. At pag ginawa mo ngayon, hindi pa huli ang lahat. Bubuksan ni Yahweh ang durungawan ng langit at ibubuhos sa iyo ang napakasaganang pagpapala, pinansyal, material, pisikal, spiritual, siksik, liglig at umaapaw ang biyayang naghihintay sa iyo. Amen? Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, uy, may pinangako ka ba kay Lord? Sabi ng isa, akin lang yun, wag mo akong pakialaman. Woo! Amen? Tulad niyan. Ito, pre-request. Paano ka bigyan ng Panginoon? Hindi ka naman nag-request. Pag naroon kayo sa gawain ng Panginoon, kahit nagbibigay ka ng ikapo, mag-pre-request ka. Kasi ang pre-request, sabi ni Lord, humingi ka at ikay bibigyan. Paano ka bibigyan? Di ka naman humihingi. Amen? Ayun. Ang El Shaddai, kilala po sa prayer request. Lahat ko pong prayer request, simula noong 1985, natatandaan ko po yun kasi sinulat ko po yun eh. No? Pag ang iyong prayer request ay hindi pa dumating, wait ang sagot ni Lord. No? Pag dumating na, sabi mo, Lord, magpapasalamat na ako. Pero pag ang pre-request mo, ang tagal na, pumuti na ang buhok mo, at hindi pa rin dumating, ang ibig sabihin ng sagot ni Lord, no. Ayaw kong ibigay sa iyo, baka mapahamak ka. Yon. Ang Diyos kasi siya nakakaalam ng lahat ng bagay. Pag may hiningi tayo sa Diyos at hindi pa dumarating, magkaroon ka ng realization. Bakit kaya hindi binigay ni Lord? May magandang plano si Lord sa buhay ko. Kaya magpalit ka ulit ng prayer request. Huwag mong igiit yung gusto mo. Titingnan mo kung ano yung hinihingi mo, nakabubuti ba ito sa iyo, sa pamilya mo, at sa iyong employer. Amen? Amen po ba? Alam mo, may sister tayo na pinagpala ng Diyos kasi natuwa ang kanyang amo, sabi ng amo niya, bakit nakalabas kami agad sa ospital? Hindi alam ng amo niya, Sir, pinipre kita lagi. Alam ng amo niya na sa gawain siya ni El Shaddai. Kaya pinagpala siya, hindi ko sabihin kung sinong pangalan, basta pinagpala siya ng todo. Alam mo ba ang pagpapala? Hindi todo. Siksik, naliglig pa, umapaw pa, nasus, Ginoo ko. Kasi yung paglilingkod niya sa gawaing ito, kumilos ang Panginoon. Pinipray niya, Lord, pagalingin mo yung employer ko, napakabait yan. Panginoon. Sinabi ng doktor, it's a miracle. Gumaling agad. Ano sabi ng kamag-anak na employer niya? At mga parents at saka, nako, naghimala ang Diyos ng ating katulong. Yun. Iyan ang sinasabi ko, blessing upon blessing. Hindi lang ikaw katulong, kapatid, pinadala ka ng Diyos diyan para maging daluyan ng biyaya at pagpapala ni Yahweh El Shaddai maging yung employer mo. Amen? Yon. Okay, dadako na tayo
sa ating aralin. Do not break your promise. Sabihin mo, do not break your promise. Huwag mong sirain yung pangako mo sa Diyos kasi hindi ka nangangako sa tao. Ang pinangakuan mo, simula na magsalita ka, hindi nagbibiro ang Diyos. Babantayan ng Panginoon yung sinasabi mo. Ha? Ngayon, sinabi sa mga ngaral, huwag ka nang mangako pag hindi mo tutuparin kasi ayaw ng Diyos ng mayabang. At sinabi ng Panginoon, pag hindi mo tinupad yung pangako mo sa Kanya, hindi Kanya pagpapalain sa lahat ng iyong gawain, sa lahat ng iyong ginagawa. Kahit magtayo ka ng negosyo, hindi pinagpapala ng Diyos ang negosyo mo. Bakit? Wala yung blessing ni Lord. Magtayo ka man kung anong itatayo mong hanap buhay, hindi rin mag-prosper yan. Pero pagkasama mo ang Diyos, tinupad mo ang pangako mo sa Kanya, tandaan mo, God is a faithful God. God will make a way. At sabi ni Lord, tandaan mo, walang nangako sa Diyos na hindi pinagpapala ng ating Panginoong Diyos. Amen? Okay. Number 1, what God does say about breaking promise. Ha? Yung mga sumira sa mga pangako nila sa Panginoon. In the book of Ecclesiastes, 5:5, it is better not to promise anything than to promise something and not do it. Mas mabuti pang huwag ka na mangako. Ha? At saka yung mga tao nagsasabi, alam ng Diyos yan. Oo nga, alam ng Diyos yan. Bahala na ang Diyos. Wala ka rin mababasa sa Bible yung salitang bahala ang Diyos. Amen? So, number 2, why is it important for Christian to keep promise? Taas ang kamay yung mga Christian. Christian. Hindi Christian. Yung mga tao na inuuna ang tiyan, ang tawag nung Christian. Pero yung tunay na Kristiyano, yan ang mga taong nangangako kay Lord na, Lord, uunahin kong lahat bago ang ibang bagay. Sabi ni Lord sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo ang Panginoon, ang katuwiran niya at kabanhalan, at lahat ng bagay na kulang sa iyo, idaragdag na lang ito ng Panginoong Diyos. Amen? Okay, what is it important to Christian to keep promise? Through God's promises, we know both who God is in what He's told us He do for us. He do for us, God's sustain and strengthen us in every situation by His promises. Alam nyo, ang Diyos nagbibigay kalakasan. Pag nangihina ka, sabi nga, tumawa ka lang. Because the joy of the Lord is our strength. Amen po ba? At ang Panginoon, hindi lang yon, sa bawat pangyayari sa buhay natin, every situation of our life, deep, kung ikaw man pababa, pataas, ang buhay kasi ay parang gulong. At walang gulong na hindi umiikot. Kaya dapat marunong ka na ang buhay, hindi lang puro hallelujah, puro praise the Lord. May pagsubok din ang buhay. At sinabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Ngunit tapat ang Diyos.
Hindi niya paintulot na kayo subukin ng higit sa inyo makakaya. Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Sino nagbibigay sa atin ng lakas para mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok, mga problema sa buhay? Ang pagsubok, iba't iba po yan, financial, material, physical, and spiritual. No? Huwag mong sabihin na pagsubok tungkol lang sa pera. No. Ha? Tandaan mo, ang katawan mo, pinakakuan yan. Pinaka-temple ni God. Kaya sabi ko lagi, health is wealth. Kahit hindi ka masyadong mayaman, kung wala kang sakit, hayahay ang buhay. Anin mong mayaman ka, kung lahat ng pagkain, sabihin ng doktor, bawal ang matamis, bawal ang maalat, bawal ang matabang, bawal ka nang kumain. Wala na sarap ang buhay. Palapakan natin ang Panginoon. No? Woo! Amen? Okay? Ito naman, ang sabi nito, number 3, why should we not break promises? Tandaan nyo. Bakit? Na kailangan wag nating sirain ang ating pangako sa Diyos. Una, trust is a fundamental component of healthy relationship. Yung pagtitiwala ay ito yung pinaka-fundamental component in healthy relationship. Sa hapon, pag ikaw sinira mo ang pangako mo sa hapon, hindi ka na niya kakausapin hanggang mamatay ka. Kasi ang hapon, sa kanila hindi mahalaga yung perma mo. Kahit isang dangkal na kontrata, kung ayaw mong tupdin, ang sabi ng hapon, your word is enough. Yung sinabi mo, higit pa sa kontrata yan. Higit pa sa perma yan. Kaya mahalaga po sa mga taong yan yung word of honor. Kaya sila, mas mabuti pang magharakiri sila magpakamatay kaysa sirain nila yung kanilang pangako sa kanilang kapwa-tao. Amen? Sa Pilipinas, magnanakaw na, ang yabang pa. Pumatay na ng tao, ang yabang pa. Sa Japan, kaya sabi ko maraming Hapon na maliligtas. Ito yung mga taong hindi nila alam ang Biblia, pero ang pamumuhay nila higit pa sa Biblia. Amen? Diyos ko po, nagmamalaki pa. Pero tandaan nyo, may Diyos na sa langit. Nakaligtas ka man sa batas sa lupa, sa batas ng langit, hindi ka makakaligtas. Amen? Sa mag-asawa, sa magkaibigan, ito po yung trust, pagtitiwala is a fundamental component of healthy relationship. Amen? And repeated breaches of promises lead to breakdown in trust. Communication become crucial in such situation. Open and honest discussion about expectation and the impact of broken promises can help rebuild trust and strengthen relationship. Wow. Kaya ako pag may pinangako ko sa mga anak ko, sa kasama ko, tandaan mo, yung pinangako ko, tutuparin ko yan. Kasi lalaki ako. Amen? Amen po ba? Kaya pag ikaw hindi tumupad sa sinabi mo, ano sabi ng mga barako? Parang hindi lalaki to Nakakalalaki yata yung taong ito Amen? Pag tumupad ka sa pangako mo, tunay na lalaki ka. Amen. Amen po ba? Yun.
Ah? Yung trust, honesty. Alam mo, pag ikaw'y honest na tao, wala kang tinatago. Pag may tinago ka, hindi ka happy. Ha? Amen? Kaya nga ang mga kabit tinatago eh. Ha? Mayroon bang kabit na siya, uy, yung kabit ko nandun sa apartment, tinago ko. Ha? Mayroon bang kabit na pinapaalam? Ha? Ang kabit, tinatago. Amen? Kaya ako wala akong kabit. Amen? Bakit? Ha? Kahit saan man ako mamisyon, marami akong kaibigan. Ha? Kaibigan lang. Ha? Amen pa ba? Nung nandun ako sa Japan, pag medyo mayroon ng iba akong naramdaman, okay. Dapat matalas ang iyong pakiramdam. Ha? Amen? Itong iba, brother, mais na, palay nang lumapit sa manok, tukain mo na. Aba. Amen? Amen po ba? Ang daming mga misyonaryo, hindi na nakauwi. Dahil inalok sila ng palay at mais, tinuka nila. Amen? Jesus, Ginoo ko. Ha? Alam mo, pagkasama mo si Lord, walang pinakamasaya sa buhay pagkasama mo si Lord. Ha? Everything kayang ibigay ni Lord. Anak, ha? Yung mga bagay na sanlibutang ito, pansamantala. Ang bagay na ibibigay ko sa iyo, eternal, walang katapusan sa buhay na walang hanggan. Amen? Okay. Number 4. Does God promise to always be with us? O yan. Dito na tayo ha. Magtatapos na tayo dito. Does God promise to always be with us? This promise of God, constant presence. Constant presence. In Hebrew 13:5, ganito sinasabi, where the author remind believers, I will never leave you. Sino bang author niyan? Si God, sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, where the author reminds, nagpapaalala sa atin, mga mananampalataya, I will never leave you. Amen? Kaya nandiyan sa'yo, katabi mo lang. Habang namamaypay ka, sabi ni Lord, more pa, more. Ang pamaypay ng mayaman, ganun. Yung pamaypay nyo, pamaypayan ng mga ordinaryong tao. Palapakan natin ang Panginoon. No? Woo! Amen! Ano sinabi ni Lord? Nor forsake you, this verse reinforce the enduring truth of God's steadfast presence and support and live of His followers regardless of circumstances. Ang tawag po sa inyo, followers. Pag hindi ka na sumunod, hindi ka na followers. Amen? Pinag-aralan namin yan eh. Saan ang galing ang workers? Sa followers. Saan ang galing ang mga
namumuno, may kasabihan na good followers become a good workers. Amen? Amen po ba? Saan ba manggagaling yung mga workers? Yung mga yan, tagapalakpak. Ako dati, tagapalakpak lang ako. Amen! 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 Aba, nung tumagal na sabi ko hanggang ngayon, tagapalakpak lang ba ako? Hindi, Lord, susunod na ako sa iyo. That begin my desire of my heart, Lord, I want to serve you. No? Pag ang desire ng puso mo, gusto mo magiging workers, maging choir, anumang klaseng workers, God will make a way. Gagawa ng paraan ang Diyos para ilagay ka dyan. Amen? Amen po ba? Yon. So, wag kayong magkuhan na kayo followers lang. Ang followers, pagkatapos dito, uwi na kayo. Ang mga workers na yan, babae at lalaki, nandoon pa kayo sa inyong tirahan, pawis na yan, katatayo ng tent. Yung mga lema natin, halos maliligo na ng pawis, katatayo na yung tablado. Mamaya, nandoon na kayo sa sentral, nagwawalis pa ang mga workers dito kasi hindi pwedeng umalis dito na marumi ang lugar. Pero bakit masaya sila? Dahil isang pribileyo ang paglingkuran ang Diyos na pinakamakapangyarihan na may-ari ng lahat ng bagay sa mundong ito. Amen? Amen po ba? So, marami pa tayong gampanin. No? Ito na, panghuli na tayo. What are the 7 promises of God? Ano yon? Number 1, napangako ni Lord, I will be with you. Pangako ni Lord, individual yan sa lahat ng tao. Kung ang tao sa mundo ay 10 billion, lahat ng taong yan, pinangakuan ni Lord, anak, tandaan mo to, I will be with you. Amen? Wherever you go, I will go. Ngayon, kung pinangako ni Lord, kasi siya nangako nito, nasasamahan kita. No? Gagawin ng Diyos yan. Kaya minsan yung mga tao, diyan sa Coastal Road, yung isang member ng El Shaddai, nabangga yung minibus. Ang daming patay. Pero yung mga bakal, nakitang-kita niya, natutusok sa kanya, ay umiiwas sa katawan niya. Bakit? Anong sinabi niya, Panginoon? Lingkod mo ako. Ilayo mo ako sa disgrasya. Amen? Ako lang 3 bisis na ako na disgrasya. Nahulog ako sa bangin. Pero di ako namatay. Bakit? Saan ka makakita na una ulo? Nakita naman kasama kong preacher. Parang may pakpak ka. I believe I can fly. Because I believe Jesus is with me. Amen? Yung nabangga yung kotse namin, galing kami sa prayer meeting. Diyan sa Quezon City. Alam niyo ba yung simentong barrier? Kasing haba nito. Nabiak. At yung kotse namin, durug-durug. Lahat ng tao nakakita, sabi nila, patay, patay, patay. At ang problema, wala pa kaping seatbelt. 2 kami.
ng coordinator. Paano ka maniwalang buhay? Ha? No? Tuwing umaga, bago ako umalis, Panginoon, samahan mo ako, gabayan mo ako, iligtas mo po ako sa lahat ng mga disgrasya. No? Lumabas kami sa kotse, yung kotse hindi na po hinila. Kasi pati makina nalaglag. Ang sasakyan na yun, durug-durug, parang lata. Pero, lumabas kami sa sakyan, galos, wala po kaming galos. Amen? Bakit? Pagkasama mo ang Diyos, if God is with you, if God is with us, ililigtas ka niya at mananalo ka sa lahat ng kasamaan sa mundong ito. And number 2 promise of God, I will be your strength. Pag nanghihina ka, sabi ni Lord, anak, ako ang iyong kalakasan. Amen? Lahat ng tao ay may hangganan dahil tao ka lang. Minsan nanghihina ka rin. Pero sabi ni Lord, sa kabila ng iyong kahinaan, ako ang iyong kalakasan. And number 3, what are the promise of God? Number 3, I will answer you. Pangako ni Lord, tutugunin ka niya. Ano mang pre-request mo, ano mang kailangan mo, tutugunin ka ni Yahweh El Shaddai. Amen? Bakit di ka natutugunin? Habang sumusulat ka, nakatingin ang mga anghel diyan. Uy, may pre-request ito, may sinulat. Sabi ng Panginoon sa mga anghel. Tandaan niyo kung nasaan si Kristo, libo-libong mga anghel kasama niya. Just imagine. Yung mga anghel na yan, utusan lang natin, utusan lang ni Lord, sasabihin ni Lord, lahat ng kahilingan ng mga taong matapat at may relasyon sa akin, ibigay ninyo. Amen po ba? Kaya mayroong answered prayer sa community. Amen? Number 4. Number 4, what are the 7 promise of God? Number 4, I will provide for you. Jesus, Jehovah Jireh, the great provider. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Amen? God will provide. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na malungkot. God will provide. Amen? Number 5. Number 5, I will give you peace. Pumunta ka sa Central. Tingnan mo yung mga tindahan doon kung mayroon nakalagay, for sale, peace. Wala ka makita doon. Amen po ba? Wala kasi hindi binibinta ang kapayapaan. Ang Diyos ang nagbibigay niya. My peace I give unto you is the peace that the world cannot give. Sinong nagbigay ng kapayapaan sa mga alagad? 3 beses sinabi ni Lord, peace be with you. Amen? Kaya huwag ka na maguluhan. Alam mo kung bakit naguguluhanan ka? Kasi magulo ka. Amen po ba? Tanggapin mo yung kapayapaan ni Lord. Pagkasama mo si Lord, makakatulog ka ng mahimbing. Amen? Number 6. Number 6, what are the 7 promise of God? Number 6, I will always love you. Kita mo? Sabi ni Lord, anak, nagka-UTI ka man, inibig, tapos iniwan ka. Ako, I will always love you. Mahal na mahal kita, maging ano ka pa man, maging sino ka pa man. Amen? I will always love you.
Sino nagsalita nito? Kanina, don't break your promise to God. Ito naman, ang nangako nito, hindi tayo. Ito'y pangako ito ng Diyos sa mga believers, sa mga mananampalataya. And number 7. Number 7, I will protect you. God will command His angel to protect you wherever you go. Amen? God is our protector. Amen? Kaya ang Pilipinas hindi takot. Bakit? Ang Pilipinas may Diyos. Ang Pilipinas, our protector, the creator of heaven and earth. Amen? Alam nyo? Di pa. Mayroon tayo sa Singapore ako, mayroon tayong mga Pilipino na nagtatrabaho sa NASA. Hindi mo ba alam na may Pilipinong kasama na astronaut nung pumunta sa buwan? Ganong katindi ang mga Pilipino. Ang Pilipino hindi bobo. Kung makakita ka ng stoplight na ginagamit sa buong mundo, ang inventor niyan, Pilipino. Kung makita mo yung ilaw sa buong mundo na ginagamit, Pilipino ang gumawa niyan, inventor. Si Flores. Kung may makita kayo na hindi na natatakot sa AIDS yung mga tao, isang Pilipina doctors ang nakaimbento niyan sa gamot sa AIDS. Tapos sasabihin niyo, Pilipino, mahinang klase? No! Ang Pilipino, pinino pa sa mga pagsubok. Amen? Dapat maging proud ka na Pilipino ka. Dahil pinili ka ng Diyos. Ang Pilipino ay chosen people of God. Kaya Pilipino, pinili. May mga bagay sa mundo. Tandaan nyo na ang may likha, may gawa, mga Pilipino. Kung ang ibang bansa, proud na proud sila sa Pilipino, bakit ang mga Pilipino nagsisiraan? Okay, magsitayo na kayo. Sabihin mo sa iyong katabi, tanggapin mo ang mga pangako ni Lord. Amen? Pero pag nangako ka kay Lord, tuparin mo sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. Yes, ang inyong mga prayer request, itaas nyo, sabi nyo, thank you Lord, answered prayer na ako. Oh, hallelujah, hallelujah. Jesus. Let me walk with you as we journey through this life. Hallelujah. Searching for its meaning as this moment passes by. Let the hands of time be like footprints in the sand as I carry you from the dawn to the setting sun. We just want and we can travel far together. One life sharing in love. I will hold you forever. Yes, I love you with all my life. There be many crossroads as we walk along the way. There be many questions
as one, and we can travel far together. One life sharing in love, I will hold you forever. Yes, I love you with all my life. Yes, I love you with all my life. Yes, I love you with all my life. Hallelujah, Jesus. So brothers and sisters, itaas po ninyo ang lahat ng mga daladala ninyo, mga wallet, bag, panyo, o prayer requests. And I pray to the Lord na iunat niya ang kanyang mapaghimalang kamay sa lugar na ito upang pagpalain ang inyo pong mga handog sa kanya. Sa oras na ito, siya po ang Diyos na tapat, hindi po siya sinungaling. Amen? Sige nga, awitin natin, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y tapat Sa habang buhay. Amen. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pagpalain mo, Lord, ang kanilang mga daladala, ang kanilang mga prayer request, lahat ng kanilang handog, wallet na laging puno ng biyaya at pagpapala. Pagpalain mo rin kanilang mga employer, ang kanilang pong mga mahal sa buhay sa kanila pong lugar. At Lord, patuloy pong pagpalain ang El Shaddai Ministry dito sa Hong Kong, Monday to Sunday. I-bless mo po lahat ng mga nanonood sa Facebook man o sa YouTube, maging ang mga kapatid namin na makapag-akay kami na maraming kaluluwa pa sa iyong banal na paanan. Sa iyo namin, ibinabalik ang papuri at pasalamat, iyo ang lahat ng ito ngayon at magpakailanman lahat ay magsabi ng Amen. God bless you sa inyong lahat. Pagpalain tayo ni Yahweh El Shaddai. Amen. God bless you, brother. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang linang. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang linang. Salamat, ibinigay niya
manatili po tayong nakatayo at ating dasalin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos, Salmo 91. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib, sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kong dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nilasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang kinin mo na, answered prayer ka na. Sa tuwing ika'y dumadalo dito sa gawain, alam kong may tinataas ka, iba't ibang hiling. Sa patuloy mong panalangin, di ka niya bibiguin. Kalooban lang ng Diyos ang iyong sundin. Ang kinin mo na, Ang kinin mo na, answer prayer ka na. Ang kinin mo na, pinagpala ka na. Ang kinin mo na, ang kinin. answer prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Kung ikaw ay may problema sa pamilya o bansa, isa lang ang lalapitan, El Shaddai ang ngalan niya. Huwag kang mag-alinlangan, tiyang ibig